Great day mga kaboses! Welcome sa mga kwento ni Pocholo. Ang audiobook kung saan ang simpleng kwento ng ordinaryong Pilipino ay nagiging extraordinary sa puso ng bawat tagapakinig. Ako si The Voice Master at gaya ng lagi kong paalala, do not just be a voice that matters. Kaya relax ka lang, makinig ng mabuti at sabay nating tuklasin ang lakas ng kwento at ang kapangyarihan ng iyong boses. Ito ang gupit ng panahon. Dumarating ang mga pagkakataong kahit gaano ka pa katatag, hindi mo mapipigilang manginig sa lamig ng alaala. Gaya ng araw na ito, isang tahimik na hapon sa Kyoto na tila'y tinatahi ng simoy ng tagsibol, ang mga sugat ng nakaraan. Sa kabila ng mahinang ulan, lumalakad si Hiroshi sa makitid na daan. Bitbit ang isang lumang larawan, ang tanging bakas ng kanyang ama. Isang lalaking matagal nang nawala sa eksena ng kanyang pagkabata. Sa larawang iyon, nakangiti silang mag-ama. Ngunit tila ba hindi niya maalala kung kailan iyon kuha. Si Hiroshi ay isinilang sa Pilipinas. Ngunit lumaki sa ilalim ng malamlam na anino ng kawalan ng ama. Sa mga panahong dapat ay natututo siyang magbisikleta, magtali ng kurbata, o magtapat ng problema sa isang ama. Puro katahimikan ang kanyang kapiling. Isang araw, walang paliwanag, basta na lamang nawala ang kanyang ama at sa halip na mga sagot, galit at tanong ang iniwan. Dumaan ang mga taon at dala ng pagkakataon ay napadpad siya sa Japan bilang isang working student. Likas ang sipag sa kanya, isang pagsusumikap na parang may hinahabol siyang multo. Hanggang sa isang araw, sa isang hindi inaasahang mensahe sa social media, nalaman niyang naroon lang pala ang kanyang ama. Matagal na itong naninirahan sa Kyoto at may sariling barbershop. Napuno ng tensyon ang kanyang dibdib. Anong sasabihin niya? Anong dapat niyang maramdaman? Ngunit kahit pa ganoon, nagpasya siyang harapin ang lalaking matagal na niyang iniwasan sa kanyang isip. Huminto siya sa harap ng isang lumang barbershop. Nakapaskil ang pangalan ng kanyang ama sa pintuan, Kenji's Barbershop. May lumang chime na tumunog nang itulak niya ang pinto. Pagpasok niya, naamoy niya agad ang samyo ng aftershave at bagong gupit na buhok. Isang amang banyaga ngunit pamilyar. May maitutulong ba ako? Tanong ng matandang lalaki na nakatalikod, abala sa pag-aayos ng mga gunting. Hindi siya agad nakasagot, pinagmasdan niya ang lalaki. Puti na ang buhok, ngunit matatag pa rin ang tindig. Sa loob ng sandaling iyon, parang bumalik sa kanya ang lahat. Ang pagkasabik, ang galit, ang lungkot. Ako si Hiroshi. Mahina niyang sabi. Anak mo ako. Tumigil sa pagkilos ang matanda. Dahan-dahan itong lumingon. Hindi siya agad nagsalita, ngunit unti-unting nanlaki ang mata nito. Parang may bumalik na alaala mula sa malayo. Hiroshi? Halos pabulong. Tumango siya. Matagal na. Oo, pero buhay pa rin ako. At andito ako ngayon. Napaupo si Kenji. Tila nilahmo ng katahimikan ang maliit na barbershop hanggang sa magsalita siyang muli. Pasensya ka na anak. Hindi ko na alam kung paano haharapin ang pagkukulang ko. Hindi ko alam kung may karapatan pa akong humingi ng tawad. Hindi na siya nakasagot. Umupo siya sa isang silya at tinignan ang paligid. Maraming larawan sa dingding. Mga customer, bata't matanda, masaya, nakangiti. Ngunit walang larawan niya roon. Anong nangyari? Bakit ka umalis? Tanong niya, hindi para sumbatan kundi upang unawain. Mahaba ang naging kwento. Ipinagtabo yan daw ng pamilya ng ina ni Hiroshi si Kenji noon. Wala itong trabaho at nangako na babalik kapag nakaipon. Ngunit hindi na ito nakabalik. Nadala ng kahihiyan, takot at unti-unting paglubog sa sariling kapalaran. Gusto kong bumalik anak, pero habang tumatagal, lalong humirap. Lalo akong natakot na baka galit ka na baka hindi mo na ako tanggapin. Galit ako noon. Sagot ni Hiroshi. Pero ngayong kaharap na kita, parang ang bigat. Natahimik si Kenji, sabay kuha ng isang lumang larawang nasa ilalim ng salamin. Mag-ama sila ron. Larawan din ng kabataan ni Hiroshi, pinilit palang itago ng ama.
Araw-araw kong tinitingnan yan para maalala ko kung ano ang nawala. Sa isang iglap, tila napawi ang lahat ng tanong. Hindi pa tapos ang sugat, pero nagsisimula na itong maghilom. Tumayo si Hiroshi at tumingin sa salamin. Pwede mo ba akong gupitan? Tanong niya, bahagyang ngumiti. Napangiti rin si Kenji, kahit may luha sa mata. Oo, pero baka hindi na ako ganun kagaling. Okay lang po. Gusto ko lang maramdaman, kahit minsan, na ginupitan ako ng tatay ko. Habang ginugupitan siya, walang salita ang kailangang sabihin. Ang bawat lagaslas ng gunting ay tila pagtutuwid sa mga pagkukulang ng panahon. At sa huling sulyap sa salamin, nakita ni Hiroshi hindi lang ang kanyang sarili, kundi ang amang kahit huli ay dumating din. At diyan nagtatapos ang isa na namang kwento rito sa mga kwento ni Pocholo. Ito si The Voice Master na nagpapaalala. Voice is not just sound, it's power, it's purpose. Hanggang sa susunod pang mga kwento, kaboses!